Paano kaya kung ang isang panaginip ay hindi lang basta panaginip? Paano kung isa pala itong direktang mensahe? Ngayon, pag-uusapan natin ang kakaibang kwento at mga sinasabing panghihina ng isang lalaking nagngangalang Narciso Ulalo. Tara, samahan niyo akong alamin ang kwento ni Narciso Ulalo, isang tao na nagsasabing nakatanggap siya hindi lang isa kundi dalawang makapangyarihang pangitain sa loob lang ng isang araw. Alamin natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa kanya. Okay, so yung una sa lahat, nagsimula to sa isang panaginip. Noong March 17, 2026, ibinahagi niya online ang isang napakalinaw na panaginip daw kung saan kasama niya sa isang paglalakbay si Jesus. So sa pananaginip niya, andun daw siya sa isang bangkang may layag kasama si Hesukristo. Tapos bigla na lang may dumating na sobrang lakas na hangin at halos tumaob na yung sinasakyan nila. Imagine niyo yung sitwasyon. Sa gitna ng takot at pagkasindak niya, ito raw ang naisigaw niya kay Jesus. Isang desperadong pakiusap habang hinahampas sila ng malalakas na alon. Pero ang sagot daw ni Jesus, kalmado lang. Best friend, everything is under control. Yan daw ang sinabi sa kanya. At itong linyang to, ito yung magiging sentro ng mensahe ni Ulalo. Yung ideya na kahit anong gulo, may kontrol. Tapos, bigla na lang parang magic, nag-iba lahat. Yung maalong dagat, biglang nawala. Napunta sila sa isang tahimik at maputik na pampang na sabi niya alam niyang Pilipiwas daw yun. At dito sa maputik na lugar na to, doon siya ng isda. Ang nakakagulat, nakahuli siya ng isang dambuhalang isda. Puro putik, pero pagkahuli niya, bigla na lang daw itong kumalma at himalang luminis. Yun yung huling nakita niya bago siya magising. Pero teka, hindi lang tala yan. Kasi bago pa man mangyari tong panaginip na to, may nauna na palang kakaibang nangyari sa kanya. Sa totoong buhay naman to. Balikan natin yung mga oras bago siya mananginip. Bandang 2:00 ng madaling araw, may nangyari sa kanya habang naningisda. Isang engkwentro na, well, medyo mahirap ipaliwanag. So, ganito yon. Nangingisda lang siya ng mapayapa tapos biglang may lumapit na security guard. Sinabihan siya na bawal daw mangisda doon kasi pribadong lugar. Simple lang, di ba? Dito na ngayon nagiging weird yung kwento. Pumayag naman siyang umalis, pero yung guard daw biglang pinigilan siya. Tinawag siyang boss, tapos tumawag sa radyo. Palingalinga, hinahanap daw siya. Nasa mismong harapan lang niya si Ulalo. Para kay Ulalo, isa itong banal na mensahe na pinoprotektahan siya na ginawa siyang invisible. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Kasi para kay Ulalo, wala ritong nagkakataon lang. Bawat detalye, bawat simbolo, mula sa guardian na hindi siya makita hanggang sa panaginip niya, lahat yan may malalim na kahulugan. Okay, let's break it down. Ano ba talaga ang meaning ng bawat simbolo sa panaginip niya? Para sa kanya, hindi ito basta-basta mga imahe lang. May mga code daw ito na kailangang intindihin. Sa kanyang interpretasyon, yung paglalayag, yan daw ang misyon niya. Yung malaking isda, kumakatawan daw yan sa isang taong magbabalik loob. At yung maputik na tubig, kung saan siya nangingisda, ito raw ay kumakatawan sa isang partikular na lugar, ang Pilipinas. Pero bakit Pilipinas? Bakit putik ang naging simbolo para sa bansa natin ayon sa kanya? Ano ang base niya para dito? Well, ayon mismo kay Ulalo, may direktang mensahe raw sa kanya ang Diyos tungkol dito, na ang Pilipinas daw ay isang bansang lubog sa kasalanan at yun mismo ang dahilan kung bakit doon nakatutok ang kanyang misyon. At hindi lang yan basta sinabi. May mga specific na dahilan daw siyang tinutukoy kung bakit. Mula sa korupsyon sa gobyerno, sa bentahan ng boto, hanggang sa pang-aabuso ng mga may kapangyarihan. Ito raw ang mga ebidensya ng putik na kailangan niyang harapin. So kung maputik daw ang sitwasyon, paano ka lilinis na parang yung isda sa panaginip niya? Sabi niya, may 3 hakbang daw na kailangan. Pagsisisi, pagbabago, at yung talagang buong pusong paniniwala. At lahat ng ito, itong mga panaginip, itong mga engkwentro, humahantong sa isang final warning. Isang mensahe na hindi bago dahil sinasabi niyang paulit-ulit na itong ipinapaalala sa kanya simula pa noong 2013. At ito na yung pinakamensahe niya, isang malinaw na pagpipilian na inihaharap niya, na utos daw sa kanya na sabihin ng paulit-ulit, maniwala o haharapin ang kahihinatnan. Swerte raw ang maniniwala, pero sa hindi, may ibang bahala. At ang huling bilin niya, simple lang pero mabigat.
ang lahat ay laging handa. Hindi isang pakiusap, kundi isang utos na may kasamang babala. Isang panaginip, isang enkwentro at isang misyon na nagiiwan sa atin ng tanong kung saan nga ba nagtatapos ang pananampalataya at saan nagsisimula ang propesiya.